Tabi-tabi po, makikiraan lang po. Kung ang iba, takot manuno, ang ka-wonder natin si Franco at ang kanyang kapatid, ang hanap mismo, putik na mala punso. Relax mga ka-wonder, hindi napaaga ang Halloween. Ang totoong pakay kasi ni Franco, maglechon ng kambing. Mga ka-wonder, ito ang kinakailangang lupa na gagamitin sa pagluluto ng lechong kambing sa putik. Kasi ang lupa na ito ay kaiba, makunat ito pag nababasa. Huwag niyo ro ismuli ng lechong kambing dito sa Occidental Mindoro. Ang lechon kasi nila, ibinabalot sa putik ng punso. Kalma lang mga ka-wonder, hindi naman daw sila manununo, magkatulad lang daw sila ng itsura. Bata pa lamang si Franco at Rogelio ay nagluluto na sila nito. At hindi raw kumpleto ang lechon kambing recipe nila kung wala ang malapunsong putik na ito. Yung balot sa putik kasi nakulob yun, parang sariling kwan lang niya, naluluto niya yung katawan niya. Hindi kagaya ng kwan na kung masobran ng ihaw, nangingitim. Yun, hindi. Sige nga Franco, sampulan mo nga kami niyan. Sa pagluto ng lechon kambing ay kakailanganin natin ng paminta, sibuyas, bawang, kalamansi, toyo, suka, at syempre, hindi mawawala ang tanglad. Makalipas ang 2 oras, ibalot ang kambing sa dahon ng saging, sa plastic o cling wrap. Saka ito babalutin sa putik na kinuha ni Franco kanina. At ngayong balot na ng putik ang kambing, pwede na itong ilagay sa nagbabagang uling. Makalipas ang higit 2 oras, luto na at pwede nang ihain ang ating lechong kambing. Pero I wonder, may epekto kaya sa lasa ng lechon ang pagkakabalot nito sa putik? Maikukumpara ko siya sa chicken kasi nung amoy niya na parang amoy usok, tsaka yung parang lasa niya. Panlasa ko lang ha, para siyang chicken. May kukumpara ko yung lasa nito sa lechong baka. Kaparehas na kaparehas. Mauulit akong kumain nito. Masarap. Grabe, i-try ninyo. Wala talagang lansa. Actually, hindi ako kumakain ng kambing. Yun naman pala, approve na approve pa rin ang lasa.